Hello! Ako nga pala si Allen at welcome to Shirley's Kitchen. Today ay tuturuan ko kayo na magluto ng kimchi. Bago ang lahat ay isa-isahin natin ang mga ingredients na kailangan upang makagawa ng kimchi. Una ay kailangan natin ng napa cabbage, ang main ingredient ng kimchi. Kailangan din natin ng radish o labanos, green onions, onion, garlic at ginger. Kailangan natin ng Korean chili flakes pero sa ating case ay gagamit tayo ng ordinary chili flakes at paprika powder. Kailangan din natin ng rice flour. Para sa pampalasa, syempre kailangan natin ng asin at asukal. At para may depth ang ating flavor, kailangan natin ng fish sauce at fermented fish paste. Huwag kakalimutan ang ating equipment. Bulok na chopping board at mapurol na kutsilyo. Atin ang ihanda ang ating mga ingredients. Hati-hatiin natin ng maliliit ang ating napa cabbage dahil mabubulunan tayo pagka malalaki ang hiwa. At matapos nating magkalat ay kailangan naman nating asinan at babaran ng ating napa cabbage. Hindi ko lang din sure kung mauuna munang asinan bago babaran o bababaran bago asinan. Bahala na. At eto nga't kinulang pa ako ng tubig kaya't nagdagdag pa ako. Atin munang itabi ang ating napa cabbage at hiwain na natin ang ating green onions. Hiwain ito ng 3-inch segments. Sunod naman ay balatan natin ang ating radish. Hiwain ang magkabilang dulo at malito sa paraan ng pagbabalat kung paabante o paatras. Hatiin sa dalawa at hatiin muli upang maging apat at hati-hatiin pa ng maraming piraso. In short, kailangan maliliit ang hiwa. Kunin ang sibuyas at balatan sa pamamagitan ng mapurol na kutsilyo. At dahil mapurol nga ang kutsilyo, kumuha muna ng batong panghasa at hasain ang inyong kutsilyo. Sa puntong ito ay kailangan gumamit ng 5-degree angle upang mahasa ng maigi ang kutsilyo. Siguraduhin naahasa ang kabuuang talim ng kutsilyo. Hasain ito sa magkabila. Galaw-galawin din ang posisyon ng batong panghasa upang maging pantay ang pagkapudpod ng batong panghasa. At matapos kong ang pawisan sa kahahasa ng kutsilyo ay naalala kong mayroon na pala akong hinasang kutsilyo kaninang umaga. Sa puntong ngang ito ay medyo na-frustrate na ako pero kailangan nating ituloy para may content ako kaya't hatiin na natin ang sibuyas. Balatan na natin ang ating bawang. At habang hinihiwa nga ang ating bawang ay naalala kong meron nga pala akong manual food processor. Medyo nabwisit ako. Dali-dali kong nilagay sa manual food processor ang sibuyas upang mahiwa ito ng mas pino. At napansin ko ngang parang walang nangyayari sa kahihila ko sa manual food processor. Pagbukas ko ay nawawala pala ang blade nito. At matapos kong mabwisit sa paghalughog sa kusina, ay nakita ko na ang blade nito.
At ngayon ay ituloy na natin ang ginagawa nating kalokohan. Isunod naman natin ang paghihiwa ng luya. At nag-aaberya pa nga sa paghihiwa ng luya dahil punong-puno ang food processor. Ginawa ko na lang 2 batch ang paghihiwa sa food processor. At sunod naman ang bawang. Dumako naman tayo sa paghahanda ng ating chili paste. Kumuha ng saucepan na hindi pantay ang bigat at subukan itong iposisyon sa kalan hanggang mabwisit. At dahil hindi nga pantay ang bigat ay kailangan na lang ito ng baso. Maglagay ng tubig. 1 kutsarang rice flour. At 1 kutsarang brown sugar. Halu-haluin hanggang mawala ang mga clumps. Sindihan ng kalan sa medium fire. Halu-haluin ng mixture hanggang sa kumulo at lumapot. At dahil narindi na ako sa tunog ng kutsara na gumagasgas sa saucepan, gumamit ako ng wooden spoon. Matapos kumulo at lumapot ng inyong mixture ay iset aside ito for 15 minutes para lumamig. Atin nang i-assemble ang ating chili paste. Sa ating mixture ay ilagay ang sibuyas, bawang at luya. Tansyahin nyo na lang dahil nakalimutan ko ang exact measurements. Maglagay ng 24 kutsarang patis. Maglagay din ng 4,000 patak ng bagoong. At dahil nabuti na ang mata ko kakahanap ng Korean chili flakes sa department store, gumamit na lang tayo ng ordinary chili flakes at paprika powder. Harangan ng inyong kamay ang camera habang hinahalo ng maigi ang chili paste. Ihalo sa inyong chili paste ang pagkalalaking hiwa ng green onions. Ilipat sa mas malaking lalagyan dahil nagkamali ka ng tansya sa dami ng hahaluin. Ihalo na rin natin ang ating labanos or radish. Ngayon ay pagsasamahin na natin ang ating napa cabbage at ang ating chili paste. Banlawan ang ating napa cabbage at alisin ang extra na asin. Kumuha ng isang malaking lalagyan upang lagyan ng napa cabbage at ang ating chili paste upang hindi matulad sa kaninang nangyari na naglilipat-lipat na ang lalagyan. Haluin ng maigi ang napa cabbage at ang chili paste upang ito ay ma-incorporate ng maigi at matapos na ang ating kalbaryo.
At ito na nga ang ating finished product. Ngayon ay pwede ka nang mag-relax at kainin ang kimchi na pinili mo sa department store dahil lasang burak ang ginawa mong kimchi.